prep area for production na magkaroon talaga. Kasi ngayon, maliit yun, medyo masikip. Kasi kung balak mo talaga mag-grow, kailangan talaga may prep area. Kasi kailangan mo na ng mga permits doon na FDA, food and isang malaking mall, pag-pray na makapasok tayo doon. Nag-try na kami sa medyo malayo kaso mahirap. So ngayon, focus sa Cavite lang. Actually, undergraduate ako. Tapos, nag-start ako mag-work 19 sa food. Nagtrabaho ako sa malls. Nag-apply ako sa abroad. Doon, sa abroad, natuto talaga ako kasi yun yung pinagtrabahoan ko. More on sa food and beverage talaga. Pagmamanage ng business kasi tumagal ako doon evento 2019. So, medyo naging in charge tayo doon. So, doon ako natuto mag-manage ng business. Experience. Kasi yun yung pagdaanan mo na medyo alam mo na kung anong gagawin. And syempre, bukod sa experience, kailangan mo din mag-research or may mga seminar kasi online. Sa TESDA, meron sila yung, 'di ba, yung mga program sila sa mga small businesses. Meron. Hindi naman. Depende naman 'yan sa kung anong gusto mong business ang i-start mo. Home-based lang muna, magtinda-tinda online hanggang parang kasi kung di mo naman itatry, di ka naman matututo eh. Agresibo. Huwag masyadong greedy. Tingin ko kasi kung mag-i-expand ka, wala namang masama kung may kakayanan ka naman mag-start agad ng dalawang business. Pero para sa akin, at I think bago ka mag-open, bago ka ulit mag-expand. Kasi kumbaga sa 1 year na yun, gamay mo na kung paano i-run yung business mo. Yung may process ka na, kung open ka na agad, di mo pa kabisado, mahirap yun. Tapos syempre, hindi mo masabi kung mag-work. Wala namang kasiguraduhan kasi. So, maganda 1 year after ng first business.